ang tanong, yung mga ayaw mag-leader, bakit hindi nyo rin magampanan ng matino yung pagiging member? For me, pag naging member ka, masayahay ka. Sa akin naman, kasi 'di ba, ang bigat nga talaga ng responsibility as a leader kasi oo, yung member, meron silang masisisi na leader. Pero tayong leader, meron ba tayong masisisi na iba? Mas mahalaga sa kanila yung leader na Chill. chill, nakakausap nila, nakakainuman nila. Kung makakapili ako ng leader ha, mas pipiliin ko yung leader na may goal. Kasi kung So wherever you want me, I go bananas when I'm in that monkey. Lately been feeling like a junkie. Pum, beat it up like a drummer. You know that I'm nasty, you know that I want it. Stroke got you zone, but I'm on it. You screaming my name and say, Daddy, I'm coming. I'm coming too, I put mine in your stomach. So baby, let's go. I wanna feel your body on top of mine. Right now, we ain't gon' waste no time, baby. Like a Harley in the wind, got your back until you're ready when you ride. Like a rodeo, ride like a rodeo, baby. I wanna feel your body on top of mine. Right now, we ain't gon' waste no time, baby. Minsan kasi yung mga tao, may mindset sila na ayaw nilang masisi. Na kapag, parang leader sila, tapos di nila nagawa yung task, parang sila sisisihin, di ba? Ayaw nila ng responsibility. Ayaw din na ng blame. Yun, di ba? Ayaw nila ng blame. Yes. So tayo mga leader, tayo yung mga malalakas ang loob natin or tayo yung mga walang choice. Na parang ayaw natin bumagsak. Kaya tayo na lang mag-leader, di ba? Ginagawa ko naman yung responsibility. Kapag may mali, i-claim ko talaga na mali ko yun. Ganon. So, ang tanong, yung mga ayaw mag-leader, bakit hindi nyo rin magampanan ng matino yung pagiging member ng group na yun, di ba? Kasi napakabigat na, para sa akin, napakabigat ng role na pagiging leader. Una sa lahat, kapag may mali kayo, ikaw sisihin. Sa akin ang sisi talaga. Kasi, ako yung leader, di ba? So, bakit sisihin yung kagrupo ko? I mean, kapag may maling information na hindi ko na-correct, tapos nakita ng prof, ano ba to, MJ? Bakit hindi mo to na-check? Di ba? So, ako yung sisisihin talaga. So, kaya, napakabigat nun sa mga leader na kagaya ko na binibigay naman lahat. binibigay ko naman lahat, diba? Kaya, ayoko talagang nasisisi. Kaya, ginagawa ko na okay lang sa akin na makasakit ako through words para matapos yung activities. Kasi, ginagawa ko yung part ko eh. Hindi naman ako nag-volunteer na mag-leader. Kumbaga, binibigyan ko rin choice yung mga naging kagrupo ko na okay, so, sinong gusto mag-leader sa inyo? Sabi ko, pag ayaw nyo mag-leader, ako magiging leader. Pero, may disclaimer ako lagi na pag napagsalitaan ko kayo ng masama o ganyan, ng masakit, huwag kayong masaktan. Kasi, ganoon lang talaga ako magsalita. Gusto nyo ako maging leader, siguraduhin nyo na, kakayanin nyo ugali ko na strict. Strict pa kasi ako maging leader talaga. So, sana, yung mga ayaw mag-leader, sana magawa nyo yung part nyo as a member na lang kahit pa paano. Although hindi rin madali yung pagiging member, di ba? Ikaw ba? Di ba maging member ka na rin? So, tingin mo madali ba maging member? Well, kumpara naman sa pagiging leader, di ba? Less ang responsibilities. So, for me, pag naging member ka, masayahay ka. Although, hindi ko siya tinitake na ganon talaga. Kasi, syempre, di ba? Teamwork makes the dream work, di ba? Yes. Sabi na. So, better talaga na leader ka man or member ka man, kumilos ka para umusad yung group natin. Sa akin naman, kasi 'di ba, ang bigat nga talaga ng responsibility as a leader kasi oo, yung member, meron silang masisisi na leader. Pero tayong leader, meron ba tayong masisisi na iba? 'Di ba wala? Pwede mo naman isisi talaga. Sa totoo lang, pwede mo isisi sa members mo. Pero ang tanong, yung prof mo ba, Tatanggapin. nakikita ba na kasi parang deserve ba masisi ng mga members mo? Kasi ikaw sisihin ng prof mo talaga niyan. Yes, Kasi ayun nga. leader ka, ikaw bahala sa members mo. Nasa yung responsibility Yun nga. Pero pwede mo sisihin, ang tanong, yung prof mo, hindi naman tatanggapin yung sisi mo sa members mo. Yun Like, nga. sabihin mo, ay si ano po kasi hindi ginawa yung part niya. Kasalanan ko ba yun? Pero kasi as leader, ikaw talaga yung magte-take ng blame ng lahat ng yun. Ganun talaga yung Oo, pinaka-bigat. kaya kumbaga for me, parang yung leadership is wala kang ibang masisisi kundi sarili mo dun sa kung bakit nagkaganon yung group. 'Di ba? Saka may tanong lang ako na 'di ba as leader parang
siguro ang nakikita sa atin ng member is nakaka-intimidate yung energy natin, nakakatakot. Sa tingin nyo ba yung ganong energy, do you think na nakaka-affect ba yun? Nakaka-apekto siya. May mga members kasi na gusto nila yung leader is chill lang. Considerate. Wala silang pakialam sa grades kung saan gusto lang nilang makapasa. Mm. Wala silang pakialam kung mag 90 plus sila or mag 100. Or mag 75. Oo, yung ganun, di ba? Yung, kumbaga, mas mahalaga sa kanila yung leader na Chill. nakakausap nila, nakakainuman nila. Kumbaga, more on happy leader. Nasa tao kasi yan kung ano ang pipiliin mo. Kung gusto mag-improve, pipiliin mo ba yung leader na chill, ganun. Pero may natatapos naman. Like, may napapasa lang. Or dun sa tao, or dun sa leader na In a way, grade conscious din. Oo. may grade conscious, tapos stricto, Oo. then talagang matutulungan ka talaga sa pag-improve mo as a person, then as a student din. Kasi kung pipiliin mo kasi yung leader na hayahay lang or chill, talagang Walang patutunguhan. ayaw kasi nilang umalis sa comfort So, zone nila. Kasi para sa akin, kailangan mo talagang umalis sa comfort zone mo. In order to grow. Tama. Kasi kapag hindi ka alis dyan, paano kapag nagtrabaho ka na? Buti sana kung lagi mo silang kasama, di ba? hindi naman eh. Hindi naman. Pagka-graduate po sa school, Part ways na. Kaya- most likely, magkakaiwalay na kayo na ng Kaya sana, para sa akin, mas pinapalagaan ko talaga yung skills. Wala akong pakialam sa sa mga emotion actually, sa mga emotions like emotional decision like friendships or yung mga closure, ganun. Mas focus talaga ako sa skills ng magiging mga kagrupo ko, sa progress. Kasi kung makakapili ako ng leader ha, mas pipiliin ko yung leader na may goal. Kasi kung dun sa leader na walang nakikitang vision para sa group, yung parang asa pang minsan sa members, walang mangyayari dun eh. Walang patutunguhan. Kasi kung ngayon nga sabi nga ninyo, grade conscious. Kung grade conscious yung leader ninyo, madadala kayo nun. Madadamay kayo nun. Kasi kung nakikita ninyo na yung leader ninyo gumagalaw, syempre, sino ba namang member na hindi mahihiya na gumalaw din? Actually, diba? meron. May mga walang hiya talaga member, di ba? Na kapag nakita nilang gumagalaw yung leader nila, opposite yung nasa isip nila like, ay, kaya na nito gawin lahat. Like may sasalo, ganun. Ay, salong-salo na ako nito, so pwede na ako mag-relax, maglaro na lang ako ng ML all day. Well, kung ganyan, siguro, kung babalik tayo sa first question, tatanggalin ko na talaga yan. Pero ikaw naman pipili ngayon ng leader. Wala kang power para Yes. wala kang power para magtanggal din. Ay, alis na lang ako. Alis ka na lang ulit. Sa akin, oo, matatakot ka at first. Pero yun na nga, parang it's a way na para maging out of your comfort zone nga. Para i-take mo din yun as somewhat na makakatulong sa'yo. Kasi, di ba, pagka-graduate mo, hindi sa lahat ng instances yung work mo, ang makukuha mong boss is mabait. Talagang yung mga boss dyan, usually matataas na yung credential. Tama. Talagang may intimidate ka dun sa presence pa lang nila. Tapos dun magkakaroon ng fear. Pero kasi, work yan eh. Kailangan mo bang, 'di ba? Kailangan mong mag-slack off or ma-fired ka dun sa job or kung gusto mo 'di ba, magtrabaho ka ng maayos para magkaroon ka ng pera. Gagawin mo talaga yung mga task na pinapagawa Kaya nila. maganda talaga pumili ng ng leader na kung saan talagang mataas yung gustong marating. Yung vision. Mataas yung vision. Kasi, Goal-oriented. kumbaga, mas ma-practice natin sarili natin sa mga ganong klaseng tao. Para sa real world. no? Diba? Kasi kung talagang gusto mo yung chill lang, wala kasing ganun sa mundo talaga. Walang ganun na habang buhay ka na lang bang inom, habang buhay ka na lang bang maglalaro ng online games, Yes. habang buhay ka na lang bang pag Happy, ganyan, chika-chika. Kaya maganda siguro, may gusto tayong marating sa future. Huwag natin isipin na lagi tayong masaya. Huwag isipin na sa buhay, always happy lang. Kasi yung iba alam ko, minsan ginagawa nila yung ganon kasi nai-stress sila. Kasi ako, ang inisip ko lang, ano ba yung parang naitutulong nung sa stress mo? Kumbaga, para sa akin style lang siya sa oras. Kumbaga, yung sa araw na yun, gagawin ko na lang sana yung mga task na kung saan nahihirapan ako. Hindi ako
hindi ako gagawa ng mga ganong klaseng bagay para mas mapatagal lalo yung progress. Kasi kung ganon, mas lalong lalaki yung workload mo sa narami, di ba? Dadami yung backlog. Pinoprolong mo lang yung suffering mo. Mm. So, better na talaga na matapos mo yung task mo para yung long-term na stress relief mo, andyan na. Mas makukuha mo kagad kaysa nung sa pansamantalang happiness na mag-iinom ka. Pero after nun, andyan pa din yung Stress work ka na mo. naman, di ba? Prolonged yung Oo. suffering. Kaya yun yung mga di ko maintindihan sa mga tao ngayon or sa mga kabataan na gaya natin. Ang reason nila kaya sila nagaganon para daw mas mawala yung problema. Wala tayo sa lugar mag-judge kung bakit sila nagiinom. Pero ang tanong, ano ba talaga naturuan pag-iinom sa'yo? Sa akin, Ganun. hindi naman ako mahilig mag-inom eh. Kasi unang-una, allergic ako sa beer. Oh, Allergic diba? ako sa I wine. mean, hindi talaga siya tanong para sa'yo. Parang ano lang, tinatanong ko yun sa mga taong umiinom talaga. Doon sa mga tao talagang umiinom pa problema, naninigarilyo, ganun, di ba? Minsan kasi nagiging bisyo kasi yan. Maganda siguro na know your priority well, siguro. Para natatapos nyo din yung mga task nyo agad. At the same time, sana cooperation, tapos collaboration, more on doon, instead of competition towards others. Saka kung magkakaroon ng competition, sana healthy. Hindi yung, Friendly na. yung in a friendly manner, pero hindi yung Kung natalo competition ka. na kapag natalo, dadamdamin mo, Mm. tapos magbibigay ka pa ng sama ng loob, chichismisin nyo pa Mm. sa ibang tao, sa ibang groups. Nagkasabihin Diba? na dinaya. Yes. Sino yung sabi ng dinaya? Oops! Oops! Yung dinala lang sa video. Oy! Ay! Sino yun? Sino kaya yon? Okay, so tingin ko guys, that's all for this video. At sana may natutunan kayo sa panonood nyo sa amin. Diba? Kahit paano mas may mas Nagkaroon ng insight. tama, mas magkaroon kayo ng insight sa mga nararamdaman namin mga leaders. Nag-member din naman kami. Kaya naiintindihan din namin kayo. Sana makatulong tong podcast na to sa inyo na mas ma-improve yung sarili niyo. Kumbaga ma-reboot, di ba? O makapag-reboot kayo sa sarili ninyo. Makapag-restart ng life, Yes. di ba? Sa pakikinig sa podcast na to. So kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng videos, please like and follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Yes. That's all. Thank you.